Kapag sinimulan na ang pag-audit sa accounts ni Madriaga, meron ditong apat na critical na revelasyon na pwede nating asahan na madidiscover dito. At ngayon po ay pag-uusapan muli natin, continuation to ng House Committee on Justice and Investigation tungkol kay Ramil Madriaga. Sapagkat kahapon nga ay nag-execute siya ng waiver of rights, no? Tungkol doon sa kanyang mga bank accounts na inopen daw ng BP Sara at Rodrigo Roa Duterte. Yun ang pagkakaintindi ko doon sa kanyang testimonya sa Committee on Justice. So, alam niyo po kasi dito sa bansa natin, hindi basta-basta nabubuksan ang bank account ng isang tao dahil protektado yan, no? Ng mga umiiral na batas. Excuse me. So isipin niyo po na ang bawat bank account sa Pilipinas ay parang isang matibay na vault. Isang vault na makapal na bakal yan, no? Na nasa loob ng isang madilim na silid. Walang susi ang gobyerno, walang susi ang pulis, walang susi ang publiko, at kahit sino walang susi. Maliban sa iyo, ikaw lang ang may susi at makakaalam ng laman ng iyong bank account. So, kaya merong bank secrecy law. So, yan po ay nasa ilalim ng Republic Act 1405. So, pero ngayon, no, sa kasalukuyang sitwasyon, in relation to the investigation of the House Committee on Justice, meron po ngayon isang insider ang may hawak ng sulo. Ito po ay walang iba kundi si Ramil Madriaga. Siya po yung self-confessed dummy. Dummy daw siya sa mga bank accounts. At kahapon nga ay nag-waive siya ng kanyang bank secrecy rights. Sa isang pirma, binuksan, Madriaga ang pinto para silipin ng bayan ang perang matagal nang nakatago. Hindi na to chismis, no? Hindi na to sabi-sabi lamang. Ito ay laban ng ebidensyang nakasulat sa pera. Kasi kung matatandaan ninyo, noong 2016 presidential elections, itong si Sonny Trillanes, gustong-gusto niyang pumirma ng waiver of rights si Duterte no, dahil alam niya daw may mga deposito malalaki sa bangko to. Pero hindi nga natuloy. Pero this time, itong testigo si Madriaga ay pumirma ng waiver, no? At sigurado may gusto siyang i-prove, no, na paper trail dito sa investigasyon na to. Sa batas po, ang bank secrecy ay hindi absolute. Maaari itong buksan sa pamamagitan ng isang written waiver. Ito yung kusang pagpapahintulot ng depositor sa gobyerno na sige, buksan ninyo ang aking bank account. No, kung gusto niyo malaman kung saan yung mga sources ng pera, no, magkano din yung deposito ko, magkano yung wini-withdraw ko dyan. So dito, may gusto siyang patunayan, kaya siya nag-waive ng right ng bank secrecy. Isinuko ni Madriaga ang kanyang proteksyon. Ito ay isang high-risk move dahil sa ilalim ng right against self-incrimination, hindi mo obligasyong magbigay ng ebidensya laban sa sarili mo. Okay, pero dito nagbibigay siya ng ebidensya laban sa sarili niya. And he wanted something, no, na mapatunayan tungkol kay BP Sara at kay former President Rodrigo Roa Duterte. Alam niyo, hindi ito gagawin ng isang tao kung wala siyang gustong patunayan. Uulitin ko. O wala siyang gustong ilabas na impormasyon na napaka-importante. Dito sa pag-waive ni Madriaga, sinira niya yung pader na nagtatago sa paper trail. O sisirain niya yung pader na nagtatago doon sa paper trail. So once na na-open yung mga bank account na yan, doon natin malalaman ano ang connection niya kay BP Sara at kay President Duterte. Mapapasinungalingan niya na hindi siya kilala. No? Nakilala siya talaga ni BP Sara, di ba? So, medyo magkakaroon ng kaba dito si Vice President Sara Duterte. Ay kasi itong si Madriaga magsisilbing bridge o tulay para makita kung saan nanggaling at saan napunta yung mga perang allegedly galing daw sa mga illegal activities. Okay, so lumalabas kasi dito dami si Madriaga. Inamin naman ni Madriaga na siya ay ginamit lamang ng mga Duterte. At tunay na may-ari ng pera, ang beneficial owner, ay iba, hindi siya. So sa batas, kapag ang pera ay dumaan sa account ng isang dami, in this case si Madriaga, para itago ang pinagmulan nito, ito ay pasok sa Money Laundering Law, Republic Act 9160. So dito, pag nakita nga natin may 100 million, may 500 million, may billion-billion na dinideposito at inilalabas, lalabas dito nagkaroon ng layering scheme. Kung ang bank records ay magpapakita ng pagpasok ng pondo mula sa mga contractors ng OPP o kaya mga campaign donors o kaya mga gambling lords, no, o kaya drug lords, no, patungo sa account ni Madriaga,
guguho ang depensa na walang kinalaman ng Vice Presidente sa mga transaksyong ito. Ano 'to, ehemplo lang 'to at, mga opinion lang natin na legal 'no, hindi natin sinasabing may nagdeposito ng mga gambling lords o drug lords sa account niya. So, ito'y magsisilbing smoking gun 'no. Kapag sinimulan na ang pag-o-audit sa accounts ni Madriaga, meron ditong, 4 na kritikal na revelasyon na puwede nating asahan na madidiskubre dito. Unang-una, yung source of funds. Saan galing ang bilyong-bilyong piso? Kung meron ngang depositong bilyong-bilyong piso kasi yun ang binibintang, di ba? O daan-daang milyong piso. Kung ito ay galing sa kumpanyang nanalo sa bidding sa Office of the Vice President kay Sara Duterte, ito ay malinaw na ebidensya ng kickbacks. Kung ito ay galing naman, kunwari, sa mga Chinese businessmen na identified as mga drug lords, lalong mas mahirap o kaya gambling lords. Lalong lalala ang problema ni Vice. Kung ito naman ay walang laban, kahiyaan to. Mapapahiya si Madriaga dito at mapuweltahan siya dito ni Vice President Sara Duterte. Kung nabuksan yung accounts at tapos ang laman lang pala nito 10,000, 20,000, anong gusto mong patunayan kung gano'ng kaliit ang pera ng bank account mo? Dapat talagang bulto-bultong pera ang lumabas dyan. So, titingnan dito kung tumutugma ba yung pagpasok ng pera sa mga petsa kung kailan. Like for instance, inilabas yung confidential funds. Yung ugnayan ng petsa ay isang mortal na ebidensya yan eh. Hindi natin alam kung diniposito muna yung confidential funds sa account ni Madriaga o dinirekta ng binigay sa kanya. But at any rate, tingnan natin kung ano yung ilalabas nitong accounts niya under the waiver of rights ng bank secrecy niya. Ngayon dito, may tanong tayo, sino yung may signing authority? Sino yung may hawak ng ATM niya? Kung ang dami ay si Madriaga, pero ang gumagastos ay tao ni BP Sara, mahuhuli yung conspiracy. Mabubuking si BP Sara. So, yun ang isa sa mga anggulong titingnan dito. At siyempre, yung mga paper trail niyan. Yung bank records ay itinuturing yan sa rules of evidence na documentary evidence yan. Hindi ito opinion of kwento. Mga traceable at mahirap na baliktarin ng mga ebidensya yan. Yung bank records. So kailangan dapat sigurado si Madriaga dito sa mga pinagsasabi niya sa Committee on Justice. No? Dapat may corroborating evidence siya. Hindi pa pwede yung affidavit lang. Tsaka yung mga pinagsasabi niya doon sa Committee on Justice. So dapat may corroborating evidence siya pagdating sa trial. So tandaan niyo po, may aral dito. Words may deceive but numbers never lie. Sa mundo po ng politika, madaling gumawa ng press statement or political spin. Pero sa loob po ng korte, kapag inilatag na ang bank records, doon na nagtatapos ang ingay. Alam niyo po yung waiver of rights ni Madriaga under the Bank Secrecy Law ay para pong pagtanggal yan ng blindfold sa mata ng hustisya. Kung yung bangko po ay magsasabi ng kwento na kung saan kino-confirm lahat ang sinasabi sa publiko ni Ramil Madriaga, doon po natin makikita ang tunay na mukha ng pananagutan. Alam niyo po kasi yung pera ng bayan ay may bakas po yan. At ang bakas na yon ang magtuturo kung sino ang dapat managot sa taong bayan. Ang money trail, ang mapa, tungo sa katotohanan. At ngayon nga, ang mapang ito ay bukas na para sa ating lahat. So abangan po natin ang mga susunod na kabanata dito sa investigasyon ng confidential funds na yan at sa lahat ng mga allegedly mga illegal activities ng Vice Presidente dyan po sa Committee on Justice, House of Representatives at malaman natin ang katotohanan. Totoo ba ang sinasabi ni Ramil Madriaga o si Vice President Sara Duterte ang nagsasabi ng katotohanan? Malalaman natin yan sa mga susunod na araw at linggo at ating pong antabayanan kung ano ang magiging resulta ng investigasyon dyan sa mababang kapulungan. Obligasyon po natin yan na malaman ang katotohanan.